Sen, if there's one major topic na gusto niyong i-address ng Pangulo, ano po yun? So far, yun lang muna ang gusto kong hino-hope ko na ma-address niya. Yung iba naman, is expected yan. Alleviation of poverty, lahat naman ng gusto ng Pangulo is kabutihan ng ating bansa. So, Sir, let me ask, are you a member of the Ethics Committee? yes. Sir, yung tungkol lang dun sa naging recent na sagutan nila Senator Binay and Senator Alan Cayetano, how will you help po na maayos po yun? Since may ethics complaint na po sa Senator Nance. Well, kung pag-usapan yan at our level, no, individual level namin as senators, mas maganda. Pero kung desidido talagang i-elevate sa Ethics Committee, then as member of the Ethics Committee, we will hear that complaint. Pakinggan natin. Sabi nung chairman ng Ethics, si Senator Tolentino, parang magkakaroon muna ng mediation bago talaga i-elevate sa hearing. You think, sir, mainam na mag-usap-usap muna kayo, sir? Mas maganda. Mas maganda because 24 lang kami. Dapat walang samaan ng loob. Magkakaintindihan kami dapat palagi. Every day of our lives, dapat magkakaintindihan tayo. Sir, balik lang ako sa SONA. Marami po sa inyong mga colleagues calling for the ban na po talaga. Do you think it is high time for the President or nasa SONA niya mismo mag-create na siya ng stand about this POGO issue? Well, we cannot force the President. It's his call. Kung gusto niya talaga. Pero alam naman yun, personally ako, ang stand ko noon is bigyan ng tawag yung grace period to adjust to yung kailang scaling down of operations. Pero ngayon, pwede na right away kung gugustuhin ng Malacanang, dapat ito na. Because from when we started that investigation under my committee, joint with committee ni Senator Gatchalian, Ways and Means. I saw the problem was just mere criminality, and it only boils down to public order. Pero ngayon, nakikita na natin na parang it is already elevated to the level of national security issue. So, pwede na siguro dapat ihinto na yan. What prompted you, sir, to side sa mga na-expose sa POGO sa Clark at yung mga fake? Yes, yung nakikita na natin na ito, yung meron ng naging mayor, di ba? Yung mayor Go. Tapos ngayon, meron na naman yung katakot-takot na kadami palang mga birth certificates na issue para dito sa mga Chinese. Kasama pa doon yung bayan ko, Santa Cruz, Davao del Sur. So, it has become a national security threat already. So, dapat talagang seryosuhin na natin ito. Kung gusto natin na hindi tayo ma-compromise further, we have to stop it. Sir, yung hindi pag-attend ni VP Sara sa narating na SONA, what do you make of it? Paano yung sinasabing unity ko mismo Vice President hindi darating sa SONA? Well, it's her call. Kung ayaw niya, wala naman talagang pilitan yan. Nasa kanya na yan. Do you have information kung a-attend po si dating Pangulong Duterte? I don't know. Wala akong information. Sir, dun sa Santa Cruz, di ba sabi mo bayan mo yun? Kakilala mo po yung, di ba, malit lang naman yun, yung sa civil registry, sa Katulad. Kasi parang doon nagsimula, 1-2 yung in-approve na napaka-highly registered. Pero, let's face it, hindi lang Santa Cruz involved. Maraming, dito sa Metro Manila, marami rin, di ba? Yung Santa Cruz marami. Kilala ko yung local civil register doon. He was
younger brother of my classmate in high school. Kilala ko yun. Siguro kayo gagawa na naman ng istorya nyo yan na porque kapatid ng classmate ko, kukunik na naman sa akin. I'm just being truthful and honest to you. Sige, gawa na naman yung istorya na ka-involved na naman si Bato dyan. Kami nga, in fact, kami nga, during our hearing, nakadiscover niyan. Yung hearing first ni, kanong committee yun, kay Ethics Committee. Si Senator, ang chairman nun, si Senator Pia Cayetano. I was the vice chairman. And galit na galit ako doon at nabanggit yung aking mahal na bayan. So dapat sabi ko, upakan nyo yan, bistigahan nyo na gusto yan para managot yung dapat managot. So ito sa profile ng kapatid ng kaklase mo, do you think capable siya or baka napaikutan lang din siya dun sa late registration? Sa kanila sa I don't know. Ganun kadami. Walang monetary consideration doon. Kung ganun, alam mo, hindi Pilipino, tapos bibigyan mo ng ganung papilis. That's, nobody will believe you na napaikutan ka o ano. Talagang you give into the temptation of corruption. Hindi ko pa nakita yung, wala pa naman, hindi pa naman siya na, we were not able to hear his side in a hearing, di ba? Hindi pa natin pero that's my take on it. Being a former police officer, yun na yun. Ano pa? Irregular para hindi niya mahalata. Ha? Napaka-highly irregular para hindi niya mahalata. Oo, very highly irregular. Sa dami. 2013 pa rin nag-start yan, di ba? 2013 pa nag-start yung processing ng papel na yan. On late registration. Dapat, pag mapatawag siya sa investigation, sabihin niya kung sino yung nagpa-process. Kasi hindi man individually pupunta doon yung isang inchik, no? Isang Chinese pupunta doon na mag-process. Merong tao yan na by bulk, nagdadala doon sa kanya, nagpa-process. Dapat tumbukin niya yon para kasama yon sa makakasuhan. May we get your thoughts on Mayor Alice Go na hindi dumarating sa hearing and now being may arrest order na siya, sir? Walang paramdam po siya ay dadalo sa hearing. Instead, nag-file yung camp niya ng petition for certiorari so that she will not be invited anymore. Your thoughts on it, sir? Well, what's good for the goose is good for what's good for the gander is good for the goose, di ba? So, pantay-pantay dapat ang treatment sa lahat. Diba? Kung hinahanap natin ng gusto si Pastor Kibuloy, hanapin rin natin yan si Alex Go. Alex Go. Kaya, meron na ba siya criminal case? May warrant na ba siya? May warrant. So the same. Wala pa? Yung yung contempt order lang ng Senate? Arrest orders from the Senate? Yes, sir. So, dapat yung Sergeant at Arms natin ay mag-coordinate sa local police doon or sa NBI, sa IDG, kung paano siya malocate. Kung nandito pa sa ating bansa, baka mamaya wala na naman yan dito. Sir, sumulat si Senator Win sa Pasay City Police, allegedly meron pong threat sa buhay na Senator Risa. Sino? Si Senator Win Gatchalian. Sir, being a former PNP chief, ano yung dapat na step dito? Dapat ba mag-increase ng police visibility or security dito sa Senate or mag-request na Senator Win ng additional detail because of that threat? Allegedly, sir, related daw dahil sa Pogo investigation, being active sa Pogo investigation, kaya may mga ganong alleged threat sa buhay nila. Well, naniniwala ako na pwedeng magkakaroon ng threat dahil Pogo is a multi-billion industry. Para ring drug industry, no? Yung mga drug cartels ay galit na galit sa'yo, pwede ka iti-threat. Kaya the same is true with Pogo dahil money is the root of all evil. So, pag yan ay na-deprive sa kanila, yung income na yan, magagalit yan at iti-threaten ka talaga. So, dapat i-beef up nila yung security nila para makasiguro tayo. Beef up ng company Senator Win, sir? Yung security? Individual security nila. Yung kanyang personal security. Dahil kung sabihin natin na
establishment security lang ng Senado. What about kung lalabas siya sa Senado? So meron siya weakness doon. Doon siya titirahin sa kanyang mga weak points. So dapat all the way secured siya. Para hindi natin bigyan ng tsansa yung mga tao na yan na nanunurture na nga sila ng mga tao. Pinag-torture na nila. Ngayon, pati senador, tatakutin nila. Anak ng baka. Ako takutin nyo. Huwag yung aking magkasamahan na hindi sanay sa takot. Sir, bilang malapit kay dating Pangulong Digong, what can you say dun sa, apparently, iniugnay na ang dating Pangulo sa Pogo dahil sa kanyang, yung kanyang connect kay Michael Ang. Michael Yang yun, pangalan. Michael Yang. Well, as I've said, if they have the goods, they file case against Michael Yang. At saka, I don't think they can implicate the good former president. If they have the evidence, gawin nila. Pero I don't think so na ma-implicate nila dyan. By mere association lang. By mere association siguro dahil kilala si Michael Yang, pero pagsabihin mo na si President Duterte mismo ay involved so kung anong ginagawa, kung mayroon mang ginagawa na illegal yung certain Michael Yang na yan, kung mayroong ginawang illegal, I don't think ikukondon ni Pangulong Duterte yan. Sa Davao pa kami noon, may instruction na yan sa akin na pag itong mga Chinese na ito, mayroong ginagawang hindi maganda, you know what to do, trabahuin mo. So meaning, Operitan mo kung meron silang mga illegal activities. So far, wala man kong nakita doon sa Davao. Kasi taga Davao yan Taga Davao, doon yan sa Davao nag-start, di ba? Wala akong nakita talaga. Honestly, wala akong nakita. Kaya hindi ko na-operitan. Kung meron mang mga information, dapat i-validate. Thank you. Sir, ano po na pang-araw-araw lang yun, sir? Hindi mo mo dito. Sa pag-arthritis. Ano ba? Ano ba?